ang tamang term ko dapat ngayon sa video na to? I-favor niya ang video mo na maipromote niya ng mas mataas ang ranking kapag may nag-search na. Alam mo ba yung description? Alam mo ba bakit napakahalaga nun? Kaya dapat huwag mong ipagbahala ang video na to. So stay tuned kasi uunti-untiin natin ang advantage at kung paano mo magagawa ng tama at ano ang pwedeng maitulong sa'yo pag nalaman mo kung paano ginagawa ang paglalagay ng tamang description. So stay tuned. Description. Ito yung nasa babang part after ng title. Yan yung description. Meron ka dyang 5,000 character kasi binibigyan ka ni YouTube ng madaming letters na i-construct mo into paragraph, i-construct mo ng as pinaka-summary or buod or laman na usually, madalas talaga ito yung sinasabi mo sa loob ng video mo. Sinasummary mo yung video mo. Although tinatranscribe yan ni YouTube, yung pinaka-video mo, maganda kung lalagyan mo na siya ng pati unang i-analyze niya kapag nag-upload ka. Ano kasi ito connected to doon sa title mo, description, yung hashtag mo, at yung tags mo sa pinakailalim. So in this video in particular, i-focus natin kung ano ang pwede mong ilagay doon sa pinaka-description. Huwag na akong lalayo. Ang title kasi ng ating video is ano ang tamang ano ang tamang pag-construct ng description, or paano ang tamang paano ang tamang YouTube description? Easy tutorial. Yan ang pwede maging title nito. Ang pinaka-topic nito is yung description. Yan yung keyword. Dapat kasi paulit-ulit ko siyang sabihin sa video kung paano maglagay ng keywords or ng tamang description sa mga video ni YouTube. Pwede kasi dapat sunod-sunod ko din yan mailagay kung ilang paragraph, ilang phrases sa description. Okay. Alalahanin mo, search engine talaga yan sa YouTube. Ngayon, may mga keywords yan dapat tandaan na dapat marinig niya ng madaming ulit sa video at mabasa niya or nandoon din dapat sa title, sa description, sa hashtag at sa tags mo. So, balik-balik tayo sa description. Ang description kasi is nandito kinukuha ni YouTube yung mga keywords. Again, kung ano yung sinasabi mo, ito lang yung pinaka-summary. Ganun lang naman siya kasi simpleng unawain. Ang gawin mo sa lahat ng video mo, kahit mga old videos mo, is i-edit mo siya. Alam mo ang ginagawa ko ganito. Before ako mag-record ng content na to, which is ang title is paano maglagay ng tamang description sa YouTube videos, meron na akong topic, meron na akong thumbnail. Sinulat ko na ang description, ipapakita ko sa maya-maya lamang. Papakita ko sa iyo kung paano ko ginawa ang description. Ano yung sasabihin ko sa intro, ano yung sasabihin kong number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Bago ako humarap sa camera, alam ko na yung mga sequence na sasabihin ko, alam ko na ang pinakamagiging laman, at kapag nag-glance ako sa laptop na nasa harap ko ngayon, alam ko na kapag nakita ko yung keywords, babanggitin ko yan at i-explain ko dito sa video. Yan lang yung description. Pero ang importance kasi nito is hindi masyado na-emphasize or nakakaligtaan ng mga small YouTuber. As a small YouTuber, ang channel natin hindi ipakilala ni YouTube. So, kailangan tayo ang mag-summarize ng ating sinabi sa buong video. Tapos, ilatag mo kay YouTube para mabilis niya yung makita mga keywords na yan. Okay? Description. Pag may nag-search na doon sa YouTube search box, at yung channel ko or yung video ko, ang madaming description na nakita sa YouTube, posibleng mataas ang ranking nito. Magkaroon ito ng mataas na ranking sa search engine optimization, and most probably mag-rank 1 ito kapag may nag-search kung paano gumawa ng tamang description sa YouTube video. Nakukuha. Description. Kailangan punuin mo siya. Kaya nga nag-provide ng 5,000 characters para kung madami ka mang ginawang, diba, tinype mo na lahat, ang buod or summary ng video mo, ilatag mo na kay YouTube para wala na siya masyadong trabaho. Ang gagawin niya na lang, ipipick up niya yung mga keyword. Ay, nasa title to, description. Ay, binanggit ito sa loob ng video. Ay, description. Ay, ito yung first na nababasa doon sa description. Kasi, ika-copy-paste mo lang kung ano yung nilagay mo doon sa topic, sa title, ilalagay mo din yun sa pinakaunang stanza or phrases dyan sa description. And
sa gitna, sa dulo, kung saan man, and doon sa tags. Ganyan kasi tayo trabahuhin ni YouTube. Okay? Search engine optimization, kung bibigyan mo siya ng mga keywords, mahahanap niya ang video mo, mabilis niya itong ipopromote or ibibigay sa mga nagsisearch. Kasi, binigay mo na kay YouTube ang kailangan niya, ang gagawin niya na lang, i-offer niya ngayon. Kaya nagtataka ka, bakit may mga video na hindi ma-search? Kasi nga, hindi naglagay ng mga keyword doon sa description. Supposedly, ang pinakatamang pattern, tingnan mo, paano gumawa ng description sa YouTube video, yan ang title. I-copy mo yan sa description, ilagay mo yan sa medyo gitna, sabihin mo yan na ulang-ulit sa video, ilagay mo sa hashtag, ilagay mo sa tags. Ba't ko inuulit-ulit-ulit? Ganyan kasi po kahalaga na dapat ma-absorb mo po sa short video na ito para mag-gets mo yung advantage para mahanap ka nga, diba, search engine si YouTube. Ang tao pumupunta sa YouTube para may hanapin. Ang hinahanap nila is paano gumawa ng description sa YouTube. Yung video na ito is sumasagot sa tanong nila kung paano sila dapat gumawa ng description. So, mahahanap nila ang video ko kasi kung papansin mo ang description ko, madami akong nilagay sa baba. Kasi yun ang gusto ni YouTube. Kasi gusto ko mahanap or ma-optimize itong video na ito. Okay po? Para po mag-high rank ito kapag sinearch, search engine optimization. Yan ang gusto ni YouTube. Ibigay mo yung gusto niya. Ilalatag niya yung video mo. O kung wala kang nilagay sa description, anong i-analyze ni YouTube? List priority ka. Okay po. List priority yung video mo na walang madaming description. Yun ang gusto ni YouTube. Kung ayaw ni YouTube ng description, tingnan mo, dapat 100 lang ang nilagay niyang character doon sa description box. Ang nilagay niya is 5,000 characters. So, ibig sabihin, sa dami ng characters na yun, gusto ni YouTube, madami kang ilagay dyan. Susundin mo ang gusto ni YouTube para i-favor niya. Yan ang tamang term ko dapat ngayon sa video na to. I-favor niya ang video mo na maipromote niya ng mas mataas ang ranking kapag may nag-search ng paano gumawa ng description sa YouTube video. Or paano ang tamang paggawa ng description sa YouTube video. Nakukuha mo, kahit balik-baliktaran mo yan, paano maglagay ng keyword sa description, paano ang tamang YouTube description construction daw, o paano ang tamang YouTube description easy tutorial, paano naglalagay ng tamang description sa video ng YouTube, ano ang advantage ng magandang description sa bawat YouTube video. Yan ang nakalagay dyan. So, paikot-ikutin mo man ang pagkakagawa ng phrases or nung question nila, basta ang pinaka-root word dito na hinahanap ni YouTube is yung description. Okay po, nakukuha mo, yun ang pinaka-strong keyword na kapag sa search box, pwedeng lumabas yung video mo. Kasi, di ba nga, kompleto plakado, nilatag mo kay YouTube, si YouTube na ang gumagawa ng kanyang trabaho. So, gawin mo to sa mga lahat ng video mo, na may mga iba't ibang topic naman, di ba? Let's say naman for instance, ang next topic natin is, ito, bigyan natin ng example. Ay, nasaan yung listahan ko? Sorry Ito na, how to be monetized fast in 2021. Oh, nagets mo. Monetization naman dito, monetize. Yun naman, pareho lang ang pattern. Sa title, kung ano sa title, lagay mo sa description sa first stanza, banggitin ng paulit-ulit sa video, ilagay sa hashtag, ilagay sa thumbnail. In that sense po, kapag may nag-search naman po ng how to be monetized fast in 2021, pwedeng lumabas yung next video mo na ginawan mo ng parehong pattern. Hinabaan mo ang description, or yung sinasabi mo sa YouTube chat, sa YouTube video mo is nandun sa description box. Or para wag kang mahirapan, gumawa ka muna ng description, gumawa ka muna ng mga idea na sasabihin mo. Tip number 1, tip number 2, i-type mo na yan, and then saka mo i-record. Hindi ka na mahihirapan. Unahin mo ang description, pangalawa yung thumbnail, yung picture ng thumbnail. Mahaba na ang video, ayoko na masyadong mahaba. Bye! Ito na yung sinasabi ko sa yung mga description. Ito kasi mga description ito na ginawa ko dati. Ganyan ako kadami maglagay ng description hanggang hashtag. Tingnan mo, how to rank first in YouTube search, YouTube SEO, how to grow your YouTube channel. Yan yung title, kinapya ka sa baba. Okay, nagigets mo. Sorry, shaky ha. Pagtsagaan mo lang saglit lang.
Yan yung description na pag kinapi ko, ilalagay ko sa description kasama na yung hashtag. Tapos, yung mga sinabi ko, nandiyan yan sa loob. Paano mag-viral ang isang video? Paano mag-viral ang isang video? Paano mag-trending? How to grow? Ayan, mastering YouTube search. Andiyan yung mga idea. Yan, ikakopy ko lang din yan. Lagay ko sa description box. Tapos na ako. And nung nagre-record ako, naka-open ito para nababasa ko sa harap ng computer. Ito, 20 tips. Tips for small YouTuber. Ginawa ko na, kapag monetize ka na, blah blah. Number 1. Alam ko na sasabihin ko sa number 1. Number 2. Alam ko na sasabihin ko sa number 2 at number 3. Ngayon, dahil gawa ko na tong description, mamaya, ikakopy ko lang to at ilalagay ko sa description. Nagigets po, ganun ko lang siya gawin na sobrang simple. Ayan po, pag tinignan mo to, ayun, yan po ang description na sinasabi. Ayun. Okay po. Sana unawaan mo. Please comment po kung naunawaan mo. Thank you.